Tahimik ang hapon sa sitio Kabisidan, maliban sa paulit-ulit na himig ng mga kuliglig at kaluskos ng hangin sa mga dahon ng palay. Sa malayong gilid ng palayan, may isang lalaking nakasombrerong buri, nakaitim na kamiseta at kupas na pantalon, maingat na sinusuyod ang pilapil. Si Ronaldo yon, magbubukid sa umaga, albularyo sa gabi, at apo sa tuhod ng yumaong Don Hilarion, ang pinakakilalang manggagamot sa buong lambak noong araw. Sa bulsa ng kanyang lumang bayong, nakasilid ang maliit na kahong-kahoy na may ukit ng lumang baybayin, liwanag, at do'y nakalagay ang mga pinot na tuyong ugat, bato at dahon na tanging siya ang nakakaalam kung paano gumamit. Hindi sanay si Ronaldo sa ingay ng mga tao. Mas komportable siya sa kaluskos ng hangin at kaluskos ng palay. Subalit kahit hinahanap niya ang katahimikan, hindi siya kailanman tinatantanan ng mga matitingkad na kulay ng gabi, mga panawagan mula sa kabilang panig sa mundong hindi nakikita ng karaniwang mata. Madalas kapag kumikislap ang buntot ng alitaptap sa gilid ng pilapil, alam niyang may kagyat na pangangailangan. Isang sanggol na nilalagnat, isang matandang hindi makahinga, isang kaluluwang naligaw. At kagaya ng matagal ng panata ng kanilang lahi, hindi siya tumatanggi. Nang araw na iyon, animoy may bumigat sa himpapawid. Pumaimbabaw ang makapal na alapaap sa tapat ng bundok, at ang sinag ng araw ay tila kinubkob ng malamlam na tabing. Nakapansin si Ronaldo ng kakaiba. Ang mga mayat uwak, sabay-sabay na lumipad palayo, na para bang may paparating na bagyong hindi tubig ang dala, kundi katahimikan. Napahinto siya, ibinaba ang itak, at napatingin sa kalsadang lupa na papasok sa kagubatan. Ronaldo, malamig, ngunit maamong tinig. Hindi galing sa paligid, galing sa loob ng kanyang pandinig, sa parte ng isip na may sariling pintuan. Napalingon ang lalaki. Wala namang tao sa paligid, tanging kalabaw niyang si Dorado na kumakain sa masinsing damo at ang mga palay na bahagyang sumasayaw sa simoy. Ngunit siguradong may tumawag, iyon ang uri ng tawag na minana niya, ang bulong na hindi naririnig ng iba, panawagan mula sa pagitan ng dalawang mundo. Kung ikaw man iyon, bulong niya sa hangin, magpakita ka ng maayos. Tumikim ang kagubatan. Dahan-dahan, ang mga dahon ng matandang nara sa may pampang ng sapay parang nagkapanaginip. May lumitaw na liwanag sa pagitan ng mga ugat at may dalawang aninong humakbang palabas. Una, isang nilalang na may katawang kabayong matikas ang tindig, ngunit ulo'y tila usok na inuukitan ng mukha ng tao. At ikalawa, isang babaeng nakasuot ng alampay na yari sa hamog, buhok na mas mahaba sa liwanag ng dapit hapon at mga matang may bakas ng bagyo at buwan sa iisang titig. Napahawak sa kanyang bayong si Ronaldo. Hindi pa man ipinapanganak ang dibdib niyang lumakas ang tibok. Alam na ng kanyang lahi ang anyo ng mga nakaapak sa harap niya. Tikbalang, mga tagapangalaga ng gubat at lagusan. Mga harit reyna ng landas kung saan nagtatagpo ang liwanag at anino. Nagpugay siya sapagkat iyan ang itinuro sa kanya. Iukod ang ulo, ilapag ang kamay sa dibdib at ibigay ang tamang pagkilala. Pagbati sa inyo, magalang niyang sambit. Ako si Ronaldo, apo sa tuhod ni Don Hilarion. Sa anong dahilan ninyo nilampasan ang hangganan? Ang babaeng may alampay ng hamog ay ngumiti, bagaman ang ngiting iyon ay may bahid ng pagod. Ako si Dayang Luwalhati, reyna ng mga tikbalang sa hilagang kakahuyan. Ang kasama kong ito'y si Amihan, kapita tagapagbantay. Dumating kami upang humingi ng tulong sa isang magbubukid na anak ng albularyo, tagapanggamot ng 2 panig. 2 panig? Balik ni Ronaldo, bagaman batid niyang tinutukoy nito ang mga daigdig. Kung may masakit sa inyo, may paghilom. Kinalas niya ang buhol ng bayong at inilabas ang maliit na kahong may ukit. Ngunit bakit dito? Bakit sa harap ng matandang nara?
Bakit hindi sa pook na di tinatapakan ng araw? Dahil, sabat ni Amihan, ang tinig ay malalim at dumadagundong. Ang mga lagusan sa aming kagubatan ay naguguluhan. Ang landas na dapat ay tuwid ay nagiging paikot. Ang oras ay humahaba sa amin at umiikli sa inyo. May sakit na dumarapo sa mga puno. Hindi dahon ang nalalagas kundi alaala. At ang pinakamasama, may umuubos sa hininga ng aming reyna. Napatingin si Ronaldo kay Dayang luwalhati. Noon niya napansin, ang mga kamay nitong tila usok ay nanginginig at sa pulsuhan may manipis na pahabang marka. Kulay abo na para bang hinila palabas ang kulay ng buhay. Hinaplos ng reyna ang sugat na iyon at sa haplos ay lumabo ang kanyang anyo, halos maging sinag at anino. Isang sumpa, mahina ngunit malinaw na sambit ni Dayang luwalhati. Hindi gawa ng tao, hindi rin gawa ng pangkaraniwang engkanto. Ito'y pangil ng isang nilalang na matagal nang nakapako sa pagitan, hindi ganap na taga-amin, hindi rin ganap na taga-inyo. Agaw diwa, madiing sabi ni Amihan na para bang katumbas ng salitang iyon ang kilabot. Ang hayop na kumakain ng alaala ng landas at buntot ng hangin. Kung sakaling makawala, maliligaw ang mga daan sa gubat at bundok. Ang batay hindi na makakauwi. Ang matanda'y makalilimot kung saan ipinako ang kanyang anit at ang mga tikbalang mawawala sa sariling kabayo. Tahimik si Ronaldo. Alam niya ang pangalan, bagaman sa pabulong na alamat lamang. Ikinuwento noon ng kanyang lolo. Kapag may agaw diwa, ang mga pangalan ng sapa ay malilimutan at kapag nalimutan ang pangalan, unti-unting nawawala ang sapa mismo. Ang ganitong sakit ay hindi nalulunasan ng dahon ng bayabas o langis na pinaglagaan ng bulaklak. Kailangan nito ng pag-ayos ng landas, ng timbang sa pagitan ng dalawang mundo. Bakit ako? Tanong ni Ronaldo, bagaman ang puso'y tumitibok sa ritmo ng pagtanggap. Marami pang albularyo, marami pang mas bihasa. Dahil, sagot ng reyna, ang iyong lahi ay may bertud ng dalawang daigdig. May tanda sa iyong dugo na pinipili ng mga landas. Ang iba'y magaling magpahupa ng lagnat o magpalis ng kulam. Ikaw, kaya mong gamutin ang punit sa pagitan. Kaya mong tahiin ang napilas na oras. Hindi agad sumagot si Ronaldo. Sa halip, lumapit siya sa sapa at sinawsaw ang dalawang daliri sa malamig na tubig. Kumuha siya ng isang patak, inilaglag sa kahong kahoy, saka marahang tinapik ang gilid nito. Sa bawat tapik, umalingaw-ngaw ang mumunting tunog, parang kampanilyang gawa sa yelo. Ang manipis na hamog sa paligid ay umuga, at sa pag-ugong nito'y umikot ang mga alitap-tap, umayon sa kumpas ng kanyang daliri. Nakikita ko, bulong ni Ronaldo nakapikit. Isang sugat na hindi pula kundi abo, nasa pulso. Nais nitong pigilin ang tibok, hindi ng puso mo kundi ng iyong daan. Ang daan ng reyna, ang daan ng kagubatan, ani Amihan. Kapag humimpil ang daan niya, titigil ang ulos ng hangin at mahihinto ang lakad ng mga pagalagalang espiritu. Masisilo sila sa sariling anino. Binuksan ni Ronaldo ang mata, sinukbit ang bayong at tumayo ng tuwid. Kung ganoon, may gagamutin nga. Pero bago iyon, may kailangan akong malaman. Paano nakalapit ang agaw diwa sa reyna? Tumingin si Dayang luwalhati sa likod, sa aninong nalalatagan ng liwanag ng dapit. Hindi ito dumating na parang halimaw, dumating ito bilang alok, isang lagusang mas mabilis, kagubatan na mas masinsinang buhay. Ipinakita sa akin ang gubat na wala pang pangalang nalilimutan, ang mga punong walang lumang balat, ang mga ulap na hindi umiiyak. Isang kasinungalingan ng pagiging perpekto. Sa paghawak ko sa inalay na sangang parang salamin, dito niya kinagat ang aking pulso. Anas ni Ronaldo,
Isang sugat na mula sa anumang minadali. Kapag pinilit na mapabilis ang daloy, hinihiwa ang magkabilang dulo, hinaplos niya ang kahon, kumuha ng pinulbos na balat ng punong akasya, hinalo sa langis na amoy dahon. Pwede ko munang pahupain. Hindi ito lunas, ngunit magbibigay sa iyo ng 3 gabi at 3 araw na hindi hihilahin ng sumpa ang iyong daan. Lumapit si Dayang Luwalhati. 3 gabi at 3 araw ay sapat para makapagpatawag ako ng mga bantay, ngunit hindi pa rin ito lulunasan ang sugat ng aming daan. Hindi. Tumingala si Ronaldo, tinanaw ang dumidilim na alapaap. Para gumaling ang landas, kailangan nating hanapin ang pinagmulan ng pagkabiyak. Ang unang tahak na mali, ang unang pangalan na nalimutan. Sa pangsangahan, sagot ni Amihan agad, halos parang sibat ang tinig. Sa loob ng kagubatan, may sangandaan ng 4 na panahon. Noon, ang sinumang hari o reyna ay dumaraan doon upang itala ang kanilang pangalan sa hangin. Ngunit sa nakaraang buwan, may nagpalit ng mga palatandaan. Ang tag-araw ay bininyagan bilang tagulan at ang taglamig ay tinawag na tagsibol. Doon nagsimula ang pagkalito. Doon marahil nagkubli ang agaw diwa. Sumang-ayon si Ronaldo, kung ganoon may pupuntahan tayo. Bago pa man niya masabi pa, may mga yabag na marahang sumulpot mula sa likod ng mga kawayanan. 3 aninong matataas ang dumating. Nakasakay sa kabayong makintab ang balahibo, ngunit tila gawa sa hamog at usok. Humakbang ang isa at nagbigay pugay. May suot na gintong sampagwita sa leeg, humahalimuyak sa kakaibang lamig. Mga bantay ng reyna, mga tikbalang na ang mga matay kumikislap na parang hilaw na kidlat. Dayang, sabi ng pinuno ng 3. Ang mga poste ng hangin sa hilaga ay gumuguho. 2 diwata ng lawa ang hindi na makauwi. Ang lawin ay umiikot ng umiikot sa iisang ulap. Lumalaganap ang kalituhan, ani Dayang Luwalhati. Kailangan nating kumilos ngayon. Tumango si Ronaldo at kinuha ang maliit na panyo sa bulsa. Puti, may borda ng araw at buwan. Pinisil niya ito, sa kadahan-dahang binalot ang pulso ng reyna. Sa balot pa lamang, nagkakulay ang abong marka. Naging mapusyaw na lila. Saka unti-unting nawalan ng talim para bang inahunan mula sa ilog ng pagtataksil. May hiling ako, wika ni Ronaldo na parang naguhugot ng hininga mula sa pinakailalim ng dibdib. Kung ako'y sasama sa inyo sa pangsangahan, kailangan kong dalhin ang aking pasimuno, ang batong minana ko sa lolo ko. At kailangan kong umuwi sandali upang magpaalam sa aking ina at magbilin sa aking lupain. May mga palay na hindi pwedeng maiwang walang bantay sapagkat ang mga daga sa gabing naliligaw ay mas masiba. Ang oras ay nagdidilim, Ronaldo, paalala ni Amihan. Sa bawat dasal ng uwak, may nalilimutan ng isang sapa. Ngunit nauunawaan namin ang paalam, isang saglit, wika ng reyna. Hindi mo nakakailanganin ang mahabang lakad pabalik. Sa pagitan ng isang tibok at susunod, maihahatid ka namin. Hinaplos ni Dayang Luwalhati ang hangin. Sa iglap, ang paligid ay parang sinulid na hinila. Ang palayan naging guhiting berde. Ang sapa naging pahabang salamin. At ang nara naging kumikislap na arko. Napapikit si Ronaldo. Nang idilat niya, naroon na sila sa tabing kubo. Sa sariling bakurang may nakasampay na kumot, may kalderong nangingitim sa uling, at may aso niyang si Talahib na nagtatatalon sa tuwa at pagkagulat. Anak? Mulagat na tanong ng kanyang ina, si Aling Mirasol, na may hawak pang sandok. Ang kanyang buhok ay puting-puti, ngunit ang tindig ay matatag. Ang tinig ay may lakas ng mga panata sa lumang panahon. Sino ang iyong mga kasama? Mga kaibigan sa kagubatan, inay, sagot ni Ronaldo, marahang yumukod sa babae. Kailangan nila ang aking tulong. Babalik ako, ngunit hindi ko tiyak kung ilang pag-ikot ng buwan. Tinitigan siya ng ina, hindi sa anyo, kundi sa pagtilaok ng tibok ng puso niya. 2 mundo ang lagi mong nilalakad, anak.
ngunit iisa ang iyong katawan. Huwag mong kalimutang dalhin ang asin sa bulsa at ang orasyon sa dila. At ito, hinugot ni Aling Mirasol mula sa ilalim ng bangko ang isang supot na yari sa abaka. Ito ang pasimuno ng iyong lolo Hilarion. Wala pa akong ibinibigay sa iyo sapagkat hinihintay ko ang mismong sandali na hihingin mo. Ito na iyon. Kinuha ni Ronaldo supot. Sa loob, isang batong kulay abuhin na walang kintab, ngunit kapag tinitigan ng matagal, mapapansin mong may maliit na liwanag na parang munting isda na lumalangoy sa kailaliman nito. Ang pasimuno, batong nagbubukas ng balintataw sa pagitan ng mundo, ngunit tapat lamang sa dugong may panata. Minsan lamang gumana sa isang henerasyon. Napalunok siya at marahang isinilid ang bato sa kanyang kahong-kahoy. Maraming salamat, inay. Marahang sagot niya. Magbabantay si Talahib at si Mang Pilo sa palayan. Nakausap ko na kahapon. Kung sakaling hindi ako magsasaing bukas, alam na nila ang gagawin. Magpapaalam ka na lang at di mo man lang ako hahalikan. Biro ng ina, ngunit may panginginig sa gilid ng bibig. Lumapit si Ronaldo, hinalikan ang noo nito at sa ilang tibok ng puso, binitawan ang sariling anak sa loob niya. Ang takot na baka hindi na makabalik. Ngunit hindi ito ang oras ng pag-urong. Handa na kami. Sabad ni Amihan, tila sinasalo ang kanilang katahimikan upang hindi mabasag. Nagkakalas ang mga poste ng hangin. Isa pang bilin, dagdag ng ina, lumingon sa reyna. Dayang, huwag ninyong hayaang maglakad ang anak ko sa landas na mag-isa. Ang pinakamabuting manggagamot ay mahusay humawak ng sugat ng iba, ngunit pinakamahirap niyang hilumin ang pagod ng sarili. Bahagyang yumukod si Dayang Luwalhati, may pitak ng paggalang sa mukha. Iingatan namin ang iyong anak, Aling Mirasol. Sa pangalan ng 4 na panahot 7 hangin, ipinapangako ko. Kumislap muli ang paligid. Sa pagkakataong ito, ang kubo ay umusog pa atras sa alaala. Ang bakuran ay naging mapusyaw na guhit at ang daigdig ay nagbukas na parang palad ng dambuhalang diwata. Nasa gitna na sila ngayon ng kakahuyan, ngunit hindi ito yaong pangkaraniwang gubat. Sa itaas, ang kalangitan ay parang pinilas na seda na may nakasabit na bituin sa pagitan ng mga hibla. Sa ibaba, may mga damong sumasangguni sa paa. Nagtatanong kung sino ka at kung saan ka papunta. Maligayang pagdating sa pagitan, sabi ni Dayang Luwalhati. Hindi pa ito ang aming kaharian, ngunit ito ang pasilyo patungo sa sangandaan. Si Ronaldo ay huminga ng malalim. Sa bawat ulong ng hangin, naririnig niya ang mga lumang awit. Mga orasyon ng kanyang lolo, mga awit na panambitan sa puting buwan. Ngunit kasabay nito, may himig na hindi niya mawari. Isang pag-ungol na parang bitukang kulang sa asin. Kalituhan. Agaw diwa. Bago tayo tuluyang pumasok, anya, may ritual akong kailangan. Ang pasimuno ay kailangang gisingin. Pumwesto siya sa pagitan ng 2 ugat ng malaking puno. Inilapag ang kahon, binuksan, at inilabas ang batong abuhin. Inihalo niya ang 3 patak ng langis, lagkit ng akasya, ihi ng kidlat, isang pangalang minana, sa totoo'y katas ng isang bihirang halamang tinamaan ng kulog, at pulbos na balat ng sibuyas na pinatuyo sa liwanag ng buwan. Sa paghahalo, kumirot ang hangin, parang may inaalis na tinik sa lalamunan ng kagubatan. Pakinggan ninyo, bulong niya. Hindi ang boses ko, kundi ang tunog ng pagitan. Diniin niya ang hintuturo sa bato. Sa unang dampi, malamig at tahimik. Sa ikalawa, umingit, parang pinto. Sa ikatlo, biglang kumislap ang loob nito. Sumayaw ang munting isda ng liwanag at ang loob ng bato ay nagmistulang balon na may umiikot na salita. Hindi Tagalog, hindi Latin, hindi rin baybayin.
kundi wika ng pagitan na nakalilimos ng tunog mula sa bawat tila. "Gising ka na," anas ni Ronaldo. "At sa paggising mo, buksan mo ang mata ng sugat." Pumito ang hangin. Naramdaman niyang umigtad ang lupa sa ilalim, hindi bilang lindol kundi bilang paghinga. Sa malayo may mga aninong tumakbo, mga duwende tiwata na parang natatakot sa liwanag na hindi nila maipaliwanag. Ang mga tikbalang nakasama nila ay umangat ang tindig. Si Amihan ay marahang itinaas ang kamay upang pakalmahin ang mga kabayong hamog. Mula sa gitna ng hangin, may umusal ng tawa. Maikli, pilit na nakatago sa ilalim ng mga dahon. Hindi iyon tao, hindi rin hibla ng diwata. Parang basag na kampana ang tunog, ang sayang na punit, ang halakhak na walang diwa. "Agaw diwa!" bulong ni Ronaldo, hindi bilang pagtawag kundi bilang pagkilala. "Naririnig kita." "Hindi pa ito ang kalaban," wika ni Dayang luwalhati. "Bagaman kita ang pagigting ng panga, ito'y anino lamang. Ngunit kung may anino, may pinakamalapit na liwanag." "Kung ganoon," sagot ni Ronaldo, "magulan man ang landas, sasabayan natin. Wala nang atrasan." Bumaling siya sa reyna. Maingat, marahan, pinahiran niya ng halos isang patak ang pulso nito, ang langis na hinaluan ng akasya at sibuyas buwan. Sa salubong ng balat at langis, ang sugat na abo ay nagbago, naging parang lumang tinta na binanlian ng hangin. Umusbong mula roon ang manipis na puno ng liwanag, at sa bawat sangay nakasulat ang mga salitang tila windang kong basahin. Ngunit sa loob niya ay malinaw. May panahon ang bawat daan. Huwag mong apurahin ang lason at gagaling ang sugat. 3 gabi at 3 araw, paalala ni Ronaldo. Iyon ang ibinigay ko sa iyo. Sa ikatlong paglubog ng araw, babalik ang panghila sa iyong daan, kung di natin mahahanap ang pinagmulan nito. Kung ganoon, tumingala si Dayang luwalhati, ang mga matay nagningning na parang 2 kidlat sa loob ng ulap. Sa gabing ito, tutuloy tayo sa sangandaan. Doon natin haharapin ang sinumang nagpalit ng mga palatandaan at ang halimaw na lumalamon ng mga pangalan. Ngunit, singit ni Amihan, magsasara ang pasilyo sa paglipas ng ikatlong hampas ng kulog. Kailangan nating umabot bago iyon, kung hindi malulunod tayo sa sariling anino. Tumango si Ronaldo, kinuha ang kahon at sinukbit ang bayong. Handa na ako, ngunit may isa pa akong kailangan, isang tali ng buntot ng hangin. May kilala akong kwento. Kapag inikot mo ito sa pulso ng kasama, hindi siya maliligaw habang nakahawak sa iyo. Napangiti ang reyna at pumutol ng manipis na sinulid mula sa gilid ng kanyang alampay. Nagmistula iyong buhaghag na ginto na kumikindat sa pagitan ng mga daliri. Inilahad niya iyon kay Ronaldo. "Ito ang hiling mo." Itinali ni Ronaldo ang sinulid sa sariling pulso, saka ibinigay ang dulo kay Dayang luwalhati. "Kung sakaling dumilim ng todo, kapit ka lang." "Kapit tayo," sagot ng reyna, at sa unang pagkakataon mula nang sila'y magkita, may init ang kanyang tinig, hindi init ng araw, kundi init ng pananatili. Sa sanggandaan, sigaw ni Amihan, at inihakbang ang kabayong hamog. Umungol ang mga puno, sumagot ang mga ilog, at ang landas ay humaba sa harap nila ng parang sinulid na binubunot mula sa karayom. Naglakad sila, magbubukid na albularyo, reyna ng mga tikbalang at mga bantay ng gubat, paitaas sa nilalambungan ng mga bituin. Sa bawat hakbang, may umaalulong na alon ng tunog sa ilalim ng lupa. Mga pangalang hinahanap ang sarili, mga daang gustong maalala kung saan sila unang isinilang. At sa malayo, sumisinag ang isang pook kung saan nagsasalubong ang 4 na panahon. May dahong luntian at tuyong lumilipad. May ambon at bahagyang yelo sa iisang hininga. Bago sila tuluyang lamunin ng kumikislap na dilim ng pagitan,
Huminto si Ronaldo at lumingon. Hindi sa kubo, hindi sa palayan, kundi sa sarili. Naalala niya ang tinig ng lolo. Ang manggagamot na may tunay na bertud ay hindi takot sa kadiliman, ngunit marunong magdala ng maliit na ilaw. Kapag ang ilaw ay masyadong maliwanag, nagiging lubid ng kayabangan. Kapag sobrang hina, nagiging abo ng pag-aatubili. Hanapin mo ang gitna. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang palad, ang batong pasimuno ay mabigat, ngunit hindi pa bigat. Parang kamay ng kaibigang matagal mong hindi nakita. Kinuha niya ang itak, itinupi sa baywang, hindi bilang sandata, kundi alaala ng lupa. At sa pagtaas ng kanyang tingin, ang sangandaan ay lalo pang luminaw. 4 na arko ng liwanag na iba-iba ang hininga, nag-aanyayang pumasok. "Ronaldo," tawag ni Dayang luwalhati, bahagyang may pag-aalala sa tinig. "Handa ka na ba?" "Handa," tugon niya. At ang salitang iyon ay hindi lamang sagot, kundi panata. Sa lupang umaasa ng anihan, sa kagubatang naghahanap ng pangalan, at sa pagitan na kailangang tahiin upang muling matutunan ng mga daan kung paano maging daan. At sabay-sabay nilang tinawid ang unang arko, kung saan ang hangin ay amoy lupa at kulog, at ang oras ay humahabol at humihinto. Ngunit sa lilim ng ikalawang arko, may mga mata nang naghihintay, mga matang sanay sa pagpatay ng liwanag at sa pag-inom ng pangalan ng mga puno. Sa unahan ni Ronaldo at ng reyna ng mga tikbalang, kumikislap ang 4 na arko ng liwanag na tila nililok mula sa mismong hininga ng kalikasan. Ang unay kulay gintong may amoy ng ininit na palay, sumisimbolo sa tag-init. Ang ikalaway bughaw na may hamog ng ulan, ang tag-ulan. Ang ikatlo'y puting malamig, may along yelo, ang taglamig. At ang ika-4, luntian, amoy sariwang usbong, ang tagsibol. Ngunit may kakaiba, ang kanilang mga hugis ay nagsasalungatan, parang may kamay na nagbaliktad ng kanilang pagkakasunod-sunod. "Hindi tama," bulong ni Amihan, nakasakay pa rin sa kabayong usok. "Dapat nasa silangan ng tagsibol, sa kanluran ng taglamig. Ngunit ngayoy salungat, parang nilikha ang kaguluhan upang walang makaalala ng tamang daan." "Trik ng agaw diwa," sagot ni Ronaldo. "Kapag nagkamali ng pasok, malulunod tayo sa panahon na hindi natin kayang lampasan." Lumapit si Dayang luwalhati sa unang arko. Sa kabila ng sugat sa kanyang pulso, mararamdaman ang bigat ng kanyang kapangyarihan. Ang lupa sa paligid ay bahagyang umuga, at ang mga tikbalang na bantay ay sabay-sabay na yumuko. "Naririto tayo upang ibalik ang pangalan ng mga panahon," wika niya. "Ngunit hindi sapat ang lakas ko. Kailangan ng kamay ng tao, ang manggagamot ng dalawang mundo." Huminga ng malalim si Ronaldo. Inilabas niya ang pasimuno, inilapit sa unang arko, at naramdaman niyang parang may humahatak sa kanyang alaala. Nakita niya ang sarili bilang batang nakikipaghabulan sa mga palay, amoy ng araw at pawis ng kanyang lolo. Isang tinig ang umusal mula sa loob ng gintong arko. "Kung tatawagin mo ako sa maling pangalan, magiging abo ka sa sariling alaala." Napalunok si Ronaldo. "Hindi ka tag-ulan," sabi niya. "Ikaw ay init ng araw, apoy ng palay, alingasaw ng pawis. Ikaw ang tag-init." Inihampas niya ang itak sa lupa, sabay dampi ng pasimuno sa arko. Sumiklab ang gintong liwanag at unti-unting tumuwid ang hugis ng unang arko. Ang mga aninong nanonood mula sa paligid ay biglang umatras, para bang nasugatan ng katotohanan. Ngunit sa ikalawang arko, kulay bughaw at may amoy ng ulan, lumabas ang ibang tinig, basag, malikot, at puno ng panguuyam. "Sino ka para pangalanan ako? Kung mali ang salita mo, lulunurin kita sa tubig na hindi umaagos."
Ang mga tikbalang na bantay ay nagsimulang manginik. Maging si Amihan ay kumuyom ng kamao. Ito ang pasimuno ng sumpa, wika ng reyna. Nakatingin kay Ronaldo. Ngunit ang pangalan nito ay alam mo na. Pumikit si Ronaldo, nakiramdam. Narinig niya ang buhos ng ulan sa bubong ng pawid, ang malalim na lagaslas ng ilog kapag tag-ulan, ang tinig ng kanyang ina na nagsasabi, "Ronaldo, huwag kang lalabas kapag dumadagundong ang langit." Binuksan niya ang mata. Hindi ka tagsibol, ikaw ang ulan na bumabasa ng anihan. Ikaw ang tag-ulan. Hinampas niya ang bato ng pasimuno sa lupa at ang bughaw na arko'y nagningning ng maliwanag. Umagos mula rito ang halimuyak ng sariwang lupa pagkatapos ng ulan. Ang sumpa ay bahagyang napilas, ngunit kasabay nito'y may umalingaw-ngaw na halakhak. Basag, mapait, at nangaakit. Malapit na siya, anas ni Amihan. Ang agaw diwa. Ngunit bago pa man sila makatawid sa ikatlong arko, nagsimulang kumulo ang paligid. Ang mga aninong kanina'y nagtatago ay lumitaw. Hindi tao, hindi hayop, kundi mga hugis na walang mukha, mga nilalang na gawa sa alaala. Isa'y hugis bata na umiiyak, isa'y matandang nakayuko na walang mata, isa'y kabayong putol ang paa na pilit lumalakad. Mga alagad ng agaw diwa, sigaw ng reyna. Mga alaala na ninakaw at ginawang laman. Humarap si Ronaldo, itak sa isang kamay at pasimuno sa kabila. Kung ganito ang laban, bulong niya, hindi lang pangalan ang kailangan, kundi lakas ng loob. At nagsimula ang unang sagupaan sa sangandaan, kung saan ang bawat hakbang ay laban sa kalimot at bawat hampas ng itak ay panawagan sa katotohanan. Mabilis na pinaligiran sina Ronaldo, Dayang Luwalhati at ang mga tikbalang na bantay ng mga kakaibang nilalang. Hindi sila laman ng dugo at buto, kundi mga piraso ng alaala na ninakaw at binuo upang maging halimaw. Ang bawat isa'y may hugis, ngunit walang tunay na mukha. May anyo, ngunit walang sariling pangalan. Ang unang lumapit ay hugis batang umiiyak. Ang tinig nito ay parang basag na plaka, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. "Nanay, tatay, saan kayo?" Ngunit ang mukha nito ay malabo, parang sinadyang punitin mula sa isang lumang larawan. Nang abutin ni Ronaldo, biglang nag-iba ang bata. Nagkaroon ng pangil at ang mga matay naging hukay na itim. "Huwag kang madadala, Ronaldo," sigaw ni Amihan. "Kung patulan mo ang kanilang pagluha, aagawin nila ang iyong alaala." Mahigpit ang hawak ni Ronaldo sa itak, ngunit hindi niya basta masaktan ang anyo ng isang bata. Kaya't kinuha niya ang pasimuno at idinikit sa lupa. Sumiklab ang liwanag mula rito at nag-usal siya ng dasal ng kanyang lolo Hilarion. Sa ngalan ng liwanag at ng pangalan, ibalik ang ninakaw, itapon ang huwad. Umalingaw-ngaw ang hangin. Ang batang anino ay nanginig at unti-unting naglaho na parang abo. Sa pagkawala nito, narinig ni Ronaldo ang mahinang bulong, "Salamat." Tanda na ang alaala ay napalaya mula sa sumpa. Ngunit hindi pa tapos. 3 nilalang ang sabay na sumugod. Isang matandang walang mata, isang kabayong putol ang paa, at isang babaeng walang bibig, ngunit umiiyak ng dugo mula sa mata. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat at sa bawat galaw ay dumidilim ang paligid. "Mga bantay," utos ng reyna. "Ihanda ang inyong hampas." Umindak ang 3 tikbalang na bantay, sabay-sabay na itinaas ang kanilang mga kamay. Mula sa kanilang mga palad, bumuo ng mga taling gawa sa hangin at usok, pinulupot sa mga nilalang. Ngunit ang mga aninong alaala ay walang laman, kaya't kahit balutin sila'y dumudulas lamang. "Hindi sapat ang lakas ng hangin," bulalas ni Amihan. Sumugod ang matandang walang mata kay Ronaldo. Sinubukan niyang humakbang patras, ngunit bigla itong nagsalita sa tinig ng kanyang yumaong ama.
Ronaldo, iniwan mo ako. Nayanig siya. Alam niyang hindi iyon totoo, ngunit ramdam niya ang bigat ng salita. Halos manghina ang kanyang mga tuhod. Anak! Sigaw ng tinig ng kanyang ina mula sa likod. Si Aling Mirasol, bagaman naiwan na sa kabilang dulo ng mundo, ay tila naririnig pa rin ng kanyang puso. Alalahanin mo, huwad ang kanilang dila. Ang totoo'y hindi nila mabigkas. Nagising ang isip ni Ronaldo. Inihampas niya ang itak. Hindi upang saktan ang anyo, kundi upang putulin ang taling alaala na nakakadena rito. Sa bawat hiwa, lumalabas ang sinag mula sa pasimuno. Sa huli, napunit ang huwad na tinig at naglaho ang nilalang. Samantala, ang kabayong putol ang paa ay umatungal at ang lupa'y nagbitak. Sumugod ito kay Dayang luwalhati, ngunit hindi siya umurong. Itinaas niya ang kanyang sugatang pulso at mula roon ay lumabas ang liwanag ng hamog. Ikaw ay hindi kabayo, kundi alaala ng takot. At sa pangalan ng tunay na landas, binabasbasan kita. Sa pagbigkas niya, ang kabayo ay naglaho. Naiwan na lamang ang tunog ng mga yapak na unti-unting naglaho sa hangin. Ngunit ang huli, ang babaeng walang bibig ay lumapit kay Ronaldo. Ang kanyang iyak ng dugo ay dumidiretso sa dibdib ng albularyo. Parang sinasakal siya ng mga salitang hindi mabigkas. Napaluhod siya, halos mawalan ng hininga. "Ronaldo!" sigaw ng reyna. "Hawakan mo ang tali ng hangin." Hinila niya ang sinulid na galing sa alampay ng reyna at biglang bumalik ang lakas. Naalala niya ang bilin ng kanyang ina. "Dalhin mo ang orasyon sa dila." Kaya't mabilis niyang sinambit. Sa liwanag ng araw at buwan, bumalik ka sa iyong pinagmulan. Sumabog ang liwanag mula sa kanyang bibig. Ang babaeng walang bibig ay nagsimulang magbukas ng isang ngiti. Hindi ng halimaw, kundi ng isang babae na nawalan ng sarili. Bago tuluyang naglaho, may bulong itong iniwan. Hinahanap niya kayo. Nasa 3 arko siya. Huminto ang lahat. Tahimik na tumingin sina Dayang luwalhati at amihan kay Ronaldo. Nasa 3 arko ang agaw diwa, wika ng reyna, malamig ang tinig, ngunit may bigat ng pag-asa. Doon natin siya haharapin. Tumayo si Ronaldo, pawisan, ngunit matatag ang tingin. Kung ganon, maghanda tayo. Ang 3 arko ang pintuan ng tunay na laban at sabay-sabay nilang nilapitan ang arko ng taglamig, kung saan malamig ang simoy at bawat hakbang ay parang nagtatanggal ng isang bahagi ng iyong alaala. Dahan-dahan silang lumapit sa 3 arko, ang taglamig. Hindi ito malamig na karaniwang nararamdaman sa bundok, kundi lamig na dumidiretso sa loob ng dibdib, lamig na tila may kumukupas na alaala sa bawat hininga. Ang kulay ng arko'y puti, ngunit hindi ito ginhawa ng niebe, kundi abo ng alaala. Mag-ingat, wika ni amihan. Ang sinumang dadaan dito ay mawawalan ng bahagi ng kanyang sarili. Tinitigan ni Ronaldo ang arko. Sa gilid nito, kumikislap ang mga aninong hugis tao, nakasabit na parang mga dahong tuyo. May naririnig siyang bulong, ngunit hindi malinaw. Tila mga boses ng mga taong minahal niya. Lalong lumakas ang tibok ng kanyang dibdib. "Ronaldo!" Sambit ng reyna ng mga tikbalang. Marahang inilapat ang kanyang malamlam na kamay sa kanyang balikat. "Kung hindi mo kayang pasukin, huwag mo akong samahan. Ako ang may sugat. Ako ang dapat tumawid." Umiling siya. "Kung ikaw lamang, madali kang malulunod. Hindi mo ba naririnig? Ang mga bulong ay hindi basta ingay. Alaala ko ang kanilang kinakain at kapag nawala iyon, mawawala rin ako. Pero kung ako'y mag-isa, baka malimutan ko ang sarili ko bago pa makarating sa dulo. Kailangan nating maghawak." Itinaas niya ang sinulid na galing sa alampay ng reyna, ang buntot ng hangin. Inilahad niya ang isa nitong dulo. "Kapit tayo."
Ngumiti si Dayang luwalhati kahit may bakas ng panghihina. Kapit tayo at magkasabay silang pumasok. Sa unang hakbang, biglang kumupas ang paligid. Hindi na niya narinig ang mga kuliglig o ang yapak ng mga tikbalang na bantay. Sa halip, narinig niya ang tinig ng kanyang ina. "Ronaldo," wika ng boses, "huwag mo akong kalimutan." Napalingon siya at sa gilid ng arko, nakita niya si Aling Mirasol. Nakaupo ito, may hawak na palayok, nakangiti. Ngunit ang mukha nito'y natutunaw, nagiging usok. Napaluhod siya, muntik ng bitawan ang sinulid. "Hindi!" Sigaw ng reyna, mahigpit ang hawak sa tali. "Hindi siya ang totoo. Isa itong huwad na alaala." Napikit si Ronaldo, hinigpitan ng kapit at bumulong ng orasyon. "Sa liwanag ng pasimuno, ilayo ako sa huwad na mukha." Sa pagbuka ng kanyang mata, nawala ang imahe ng ina. Naiwan lamang ang malamig na hamog. Ngunit may kirot sa dibdib niya, parang may pinilas na piraso ng kanyang puso. Pangalawang hakbang. Bigla niyang naalala ang kanyang kabataan. Siya'y batang naglalaro sa bukirin. Hawak ang kamay ng kanyang lolo, si Don Hilarion. Ngunit sa halip na pagtawa, nakita niyang ang lolo'y nakahandusay, duguan, tinatawag ang kanyang pangalan. "Ronaldo!" sigaw ng imahe. "Iniwan mo ako!" Umangat ang lupa, naging abo ang mga palay. Humakbang ang imahe palapit at sa bawat hakbang nito, parang hinihigop ang alaala ng kabataan niya. Naramdaman niyang nalilimutan niya ang tinig ng kanyang lolo, ang amoy ng kanyang tabako, ang bigat ng kanyang kamay sa balikat niya. Napahawak siya sa ulo. "Hindi! Huwag mong kunin sa akin yon!" Ngunit mabilis na lumapit ang reyna, hinawakan ang kanyang kamay at itinuro sa kanya ang pasimuno. "Itaas mo. Hindi sa kanila nabibilang ang alaala mo. Ang mga ito'y hindi sa kanila, kundi sa iyo." Kumislap ang bato at ang imahe ay sumabog na parang salamin na nabasag. Ngunit hindi na bumalik ng buo ang alaala. May kulang na. Hindi na niya matandaan kung anong kulay ng tabako ang ginagamit ng kanyang lolo. Pangatlong hakbang. Ngayon, ang paligid ay naging ganap na dilim. Walang arko, walang landas, tanging katahimikan. At mula rito'y lumitaw ang isang anyo. Hindi buo, hindi rin basag. May ulo ng tao, katawan ng usok, at mga kamay na parang mga kuko ng salaginto. Ang mga mata nito'y walang laman. Ngunit sa kawalan na iyon ay naroon ang libo-libong mukha ng alaala. "Ikaw si Ronaldo," sambit ng nilalang, tinig na parang pinaghalong daan-daang boses. "Ako ang agaw diwa, at ang lahat ng alaala na hawak mo, akin na ngayon." Itinaas nito ang mga kuko, at sa iglap, naramdaman ni Ronaldo ang biglang kirot sa kanyang isip. Nakalimutan niya kung anong itsura ng kanyang unang kaibigan. Nakalimutan niya kung paano siya unang natutong magdasal. Nakalimutan niya ang mga awit ng palayan. "Hindi," bulong niya, nanginginig. "Hindi mo maaaring agawin ang lahat." Ngunit unti-unting lumapit ang nilalang. Kung wala kang alaala, wala kang pagkatao. At kapag wala kang pagkatao, magiging akin ka. Isa sa aking mga anino. Ngunit bago pa tuluyang lamunin si Ronaldo ng paglimot, sumugod si Dayang luwalhati. Kahit sugatan, itinulak niya ang kanyang sarili sa pagitan nila. Sa kanyang sugat sa pulso, umagos ang liwanag ng hamog. "Agaw diwa!" sigaw niya. Ang tinig ay parang kidlat sa ulap. "Ako ang reyna ng mga tikbalang, tagapagbantay ng mga daan. Hindi mo maaaring angkinin ang daan ng aking kasama." Umalingaw-ngaw ang kagubatan. Ang buntot ng hangin na nagdudugtong sa kanila ay nagningning. At ang pasimuno sa kamay ni Ronaldo ay biglang nagliwanag.
At doon nagsimula ang kanilang tunay na sagupaan laban sa nilalang ng paglimot. Umalingaw-ngaw ang buong sangandaan sa banggaan ng dalawang kapangyarihan. Ang liwanag ng pasimuno sa kamay ni Ronaldo at ang maitim na usok na bumabalot sa katawan ng agaw diwa. Ang hangin ay parang tinaga ng libo-libong palakol, naglalagablab at nagyayelo sa isang iglap. Hindi kayo makakatakas, sigaw ng nilalang. Ang tinig nito'y pinaghalong iyak ng sanggol at ungol ng matanda. Bawat hakbang ninyo ay alaala na mawawala. Sa huli, wala na kayong matitira kundi anino. Sumugod ang agaw diwa, ang mga kuko nito'y mahahaba at kumikislap na parang talim ng salamin. Tinangka nitong tamaan si Ronaldo, ngunit mabilis niyang itinaas ang itak. Sa unang salpukan, hindi bakal ang tunog kundi parang banggaan ng dalawang orasyon. Liwanag laban sa dilim. "Hindi ka tunay na katawan!" Sigaw ni Ronaldo, nanginginig ngunit matatag. "Isa ka lamang sugat sa pagitan ng dalawang mundo." Ngunit humalakhak ang nilalang. "At ang sugat ay bahagi ng katawan. At kung hindi mo ako gamutin, lalawak ako hanggang kainin ang lahat." Umangat ang lupa at mula rito'y lumabas ang mga kamay na gawa sa abo. Sinunggaban si Ronaldo, hinila pababa, pilit siyang ibinabaon sa lupa ng paglimot. Ngunit agad na umakto si Dayang luwalhati. Itinaas niya ang kanyang sugatang pulso at mula roon ay lumabas ang alon ng hamog na kasing linaw ng buwan. Ang hamog na iyon ay yumakap kay Ronaldo. Pinutol ang mga kamay na abo. "Ronaldo!" Sigaw ng reyna. "Huwag mong kalimutan ang sarili mo. Ang iyong pangalan ay hindi nila mababago." Pinikit ni Ronaldo ang kanyang mga mata. Sa gitna ng lamig, inalala niya ang amoy ng palay sa tag-init, ang tinig ng kanyang ina at ang bigat ng kamay ng kanyang lolo sa balikat niya. Bumalik ang lakas at sa muling pagbukas ng kanyang mata, kumislap ang pasimuno. "Ngayon," utos ni Amihan. Ang tatlong tikbalang na bantay ay sabay-sabay na humampas ng kanilang mga kamay sa lupa. Mula sa kanilang mga palad ay lumabas ang mga lubid na gawa sa usok at hangin. Nagmistulang mga kadena ng bagyo. Pinulupot nila ang agaw diwa. Pilit na pinipigil ang katawan nito. Sandaling natigilan ang nilalang. Ngunit agad itong bumaling at sa iglap ay pumutok ang libu-libong alaala mula sa kanyang katawan. Mga mukha, boses, alaala ng tao't engkanto. Ang bawat isa ay parang sibat ng kalimot na tumama sa mga tikbalang. "Hindi ko maalala ang pangalan ko," ungol ng isa. "Nasaan ang aking kabayo?" Sigaw ng ikalawa. At ang ikatlo'y napaluhod, nalimutan kung bakit siya lumalaban. "Hindi sapat ang aming lakas," sigaw ni Amihan, nakipagbuno upang manatiling nakasakay sa kanyang kabayo. Mabilis na kumilos si Ronaldo. Itinaas niya ang pasimuno at ang maliit na batong kulay abo ay biglang kumislap na parang ilog ng bituin. Mula rito'y sumulpot ang hugis mga titik. Hindi sa papel o dila, kundi mga titik na gawa sa mismong hininga ng lupa. "Ito ang pangalan mo," bulong ni Ronaldo. "Hindi ikaw ang alaala, hindi ikaw ang tao, ikaw ay agaw diwa at bilang pangalan may hangganan ka." Hinampas niya ng pasimuno ang lupa. Sa iglap, kumalat ang liwanag sa paligid at ang mga alaala na hawak ng nilalang ay sandaling napalaya. Ang mga mukha'y kumaway, ngumiti at naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Ngunit imbes na bumagsak, lalo pang nagngalit ang agaw diwa. "Hindi mo ako mawawasak, tao!" sigaw nito. "Ako'y hindi lamang sugat, ako ang paglimot mismo. Hanggat may nakakaligta, ako'y mabubuhay." Lumaki ang katawan nito at ang paligid ng arko'y naging ganap na dilim. Ang mga bituin ay nawala at ang lupa'y parang piraso ng basag na salamin. Ronaldo, Dayang luwalhati at si Amihan ay sabay-sabay na umatras.
Ngunit alam nilang hindi ito basta laban ng lakas. Ito'y laban ng alaala, laban sa paglimot. Kung ganoon, sigaw ni Ronaldo, muling hinawakan ang sinulid ng hangin. Hindi ko lalabanan ang paglimot bilang halimaw. Lalabanan kita bilang tao. Itinaas niya ang pasimuno, itinapat sa kanyang dibdib at nagsimula siyang umawit ng lumang orasyon ng kanilang angkan. Awit na hindi niya inawit kailanman mula nang pumanaw ang kanyang lolo. Sa bawat salita, bumabalik ang alaala ng kanyang lahi. Mga albularyo na lumaban, mga magsasaka na nagararo, mga kamay na hindi sumuko. Ang awit na iyon ay kumalat at ang nilalang ay napaurong. Hindi! Hindi! Ungol nito, nanginginig ang katawan. Ngunit hindi pa tapos ang labanan. Alam ni Ronaldo na ang tunay na sagupaan ay nasa ika-4 na arko pa lamang kung saan matitimbang ang lahat. Matapos ang sagupaan sa ika-3 arko, hingal na hingal si Ronaldo. Nanginginig pa ang kamay niyang may hawak sa pasimuno at ang kanyang itak ay nangingintab na parang bagong lagari. Ngunit higit sa lahat, ramdam niyang may mga alaala siyang hindi na bumalik. Tulad ng kulay ng tabako ng kanyang lolo, isang maliit na detalye, ngunit ang kawalan nito ay sugat sa kanyang puso. Ronaldo, bulong ng Reyna. Inilapat ang malamig na palad sa kanyang braso. Nakalampas tayo, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sa unahan nila, nakatayo ang ika-4 na arko, ang tagsibol. Ang kulay nito'y luntian, kumikislap sa mga usbong at bulaklak na parang ginto sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit sa halip na ginhawa, may kakaibang kirot na dulot ang tanawing iyon. Ang bawat bulaklak ay nakabukas, ngunit ang gitna ay walang pollen, kundi mga mata na nakatitig sa kanila. Dito nagtatago ang pinakamapanganib na bitag ng agaw diwa, wika ni Amihan. Hindi na alaala ng nakaraan ang kanyang gagamitin, kundi mga huwad na larawan ng hinaharap. Napatitig si Ronaldo. Mga hinaharap? Kung kanina'y sinubok kang agawan ng iyong nakaraan, paliwanag ng Reyna. Ngayon susubukin kanyang linlangin ng bukas na hindi totoo. Kapag naniwala ka, iyon ang magiging daan ng iyong buhay at mawawala ka sa tunay na landas. Paglapit nila sa arko, biglang nagbago ang paligid. Nawala ang dilim at lamig at sa halip ay nakatayo si Ronaldo sa gitna ng kanyang sariling palayan. Ang palay ay hinog, ginintuan at siya ay nakasuot ng bagong barong. Sa tabi niya, nakangiti ang kanyang ina. Malusog, malakas, walang bakas ng katandaan. Anak, sabi nito, huwag ka nang umalis. Wala nang halimaw, wala nang sugat. Dito ka na lang. Kasama mo ako at walang mangyayaring masama. Napasinghap si Ronaldo. Napakatamis ng tanawin. Sa matagal na panahon, pangarap niya lamang na makita ang kanyang ina na malusog muli. Unti-unti niyang binitiwan ang hawak sa pasimuno. Ngunit mahigpit na hinila ng Reyna ang sinulid ng hangin na nagdudugtong sa kanila. Huwag kang magpalinlang, Ronaldo. Ang totoong bukas ay hindi tiyak, ngunit ang huwad na bukas ay palaging perpekto. Napapikit si Ronaldo at napaiyak. Patawad, inay, bulong niya. Hindi kita makakasama dito. Sa pagbuka ng kanyang mata, itinapat niya ang pasimuno sa imahe. Kumislap ang bato at ang larawan ng kanyang ina ay naglaho. Iniwan siya ng lamig na parang binunot ang puso sa kanyang dibdib. Sumunod na tanawin, siya ay isang tanyag na albularyo. Nakaupo siya sa gitna ng maraming tao, mga prinsipe at prinsesa ng engkantado, mga tao ng baryo, lahat humihingi ng kanyang basbas. Ang kanyang pangalan ay sinisigaw at siya ay kinikilala bilang pinakamakapangyarihan sa dalawang mundo. Napangiti siya. Sino ba naman ang ayaw ng ganoong kinabukasan? Ngunit agad siyang kinurot ng alaala ng bilin ng kanyang lolo. Ang manggagamot na naghahangad ng kapangyarihan ay nawawalan ng kapangyarihan. Hindi ito ang gusto ko, marin niyang sabi. Hindi ako albularyo para sa papuri. Muli niyang itinapat ang pasimuno
at ang tanawin ay nabasag na parang salamin. Ngunit ang pinakamasakit ay ang huli. Nakita niya ang sarili niya sa hinaharap, may asawa at anak, isang kubong masagana, isang batang tumatakbo sa pilapil at isang babaeng nakangiti sa kanya habang hawak ang isang sanggol. "Ronaldo," wika ng babaeng iyon, "ito ang buhay na maaari mong piliin. Bakit ka palalaban kung maaari mo namang makamta ng ganito?" Napahigpit ang hawak niya sa sinulid. "Ito," bulong niya, nanginginig. "Ito ang matagal kong pangarap." Tumulo ang kanyang luha. Ngunit naramdaman niyang biglang lumuwag ang tali. Si Dayang luwalhati ay halos mawalan ng anyo, unti-unting nagiging usok. "Ronaldo!" sigaw niya, halos wala ng tinig. "Kung maniniwala ka, mawawala ako. At kapag ako'y nawala, mawawala ang daan." Napatitig si Ronaldo sa tanawin. Ang anak natatawa, ang babaeng magmamahal sa kanya. At sa isang iglap, pumikit siya at hinampas ang pasimuno sa lupa. "Hindi ako pipili ng huwad na bukas," sigaw niya. Ang tunay na bukas ay hindi nakikita ngayon, kundi nilalabanan ngayon. At ang imahe biglang sumabog, naglaho ang lahat. Naiwan siya, umiiyak, ngunit malaya. Sa pagkawala ng mga huwad na tanawin, lumitaw ang tunay na katawan ng agaw diwa. Hindi na ito anino lamang, kundi isang halimaw na buo, ulo ng tao, katawan ng usok, at mga pakpak ng malaking gamo-gamo na gawa sa abo. Ang mga mata nito'y puno ng mga mukha, mga alaala ng lahat ng nilamon nito. "Hindi ninyo ako kayang talunin," sigaw nito. Ang boses ay parang kulog sa ilalim ng dagat. "Ako'y nabubuhay sa bawat nakalimot. Ako'y kasing tagal ng takot, kasing lalim ng kalimot." Ngunit itinuro ni Ronaldo ang pasimuno at ang reyna'y itinataas ang kanyang sugatang pulso. Magkasabay silang sumigaw. Ngayon ang tunay na laban. Nang tuluyan ng lumantad ang agaw diwa sa kanilang harapan, gumuhit ang katahimikan sa sangandaan. Wala ng arko, wala ng bulaklak. Tanging madilim na langit at lupang binabalot ng abo. Ang halimaw ay lumaki, mas mataas pa sa mga puno ng kagubatan, at ang kanyang mga pakpak ng abo ay dumadagundong na parang bagyong walang ulan. "Ngayon," bulong ni Ronaldo, mahigpit ang hawak sa pasimuno, "wala na tayong kasinungalingan na nakatago sa dilim. Ito na ang totoo. Ang totoo, ungol ng agaw diwa, ay ako ang inyong kahinaan. Ako ang mga bagay na hindi ninyo maalala, ang mga pangakong binitiwan at nakalimutan, ang mga pangalan ng ninuno na hindi na mabanggit. Ako ang paglimot na hindi ninyo matatalo." Sumugod ang halimaw. Ibinuka ang kanyang bibig na parang bangin. Mula roon, lumabas ang libu-libong boses, mga tinig ng sanggol, matatanda, mga ngalakal, albularyo at engkanto. Ang mga boses na iyon ay nagsanib at naging bagyong naglalakbay. "Ronaldo!" sigaw ni Amihan, sabay ihampas ng kanyang kabayong usok. "Kumapit ka!" Itinaas ni Ronaldo ang pasimuno at mula rito'y sumiklab ang liwanag na parang tala sa gitna ng gabi. Tinamaan ang mga boses at ang ilan ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Ngunit ang iba'y nanatili, bumabalik sa kanya. Isang tinig ang sumigaw. "Nakalimutan mo ang iyong unang kaibigan." Isa pa. "Nakalimutan mo ang awit ng iyong lolo." At sa bawat salita, parang hinihila ang kanyang alaala. Ngunit sumunod na pumasok si Dayang luwalhati. Itinaas niya ang sugatang pulso at mula roon ay lumabas ang hamog na kasing puti ng buwan. Ang hamog na iyon ay nagtakip kay Ronaldo, pinrotektahan siya mula sa mga boses. "Ako ang tagapagbantay ng mga daan," sigaw ng reyna, ang tinig ay dumadagundong. At sa harap ng mga daan, ang bawat pangalan ay may tahanan. Hindi mo ito maaaring agawin, halimaw. Sa kanyang pahayag, ang hamog ay naganyo ng mga kabayong liwanag. Ang mga ito'y sumugod,
humampas sa mga pakpak ng agaw diwa at pansamantalang napilaya ng halimaw. Hindi sapat ang isa lamang sa atin, bulong ni Ronaldo, pawis na pawis. Kailangan nating pag-isahin ang ating lakas, liwanag at hamog. Tumango ang reyna. Inilapit niya ang kanyang sugatang pulso sa pasimuno ni Ronaldo. Sa kanilang pagdikit, nagliyab ang bato at nagningning ang sugat. Ang liwanag ng tao at hamog ng engkanto ay nagsanib, naging bughaw na apoy na kumikislap sa gitna ng dilim. Ngayon, magkasama, sabi ng reyna. Sabay nilang itinapat ang kanilang mga kamay sa agaw diwa at mula sa apoy ay lumabas ang hugis ng isang sibat na yari sa liwanag at hamog. Napansin ng halimaw ang sibat at bigla itong umatungal. Hindi ninyo ako matatapos. Ako'y hindi katawan. Ako'y kawalan at walang sibat na makakatama sa kawalan. At bigla itong humigop ng hangin. Ang buong sangandaan ay parang nalunod. Ang mga tikbalang na bantay ay nagsigawan, nahulog sa kanilang mga kabayo at isa-isa silang nalimutan ng sarili. Si amihan mismo ay napaluhod, hawak ang ulo at umiyak. Ano ang pangalan ko? Sino ako? Naganggit-ngit si Ronaldo. Hindi ka kawalan, sigaw niya. Ikaw ay sugat at bawat sugat ay maaaring hilumin. Sabay nilang inihagis ng reyna at ni Ronaldo ang sibat ng liwanag at hamog. Lumipad ito sa ere, nag-iwan ng guhit na parang bituin na bumagsak sa lupa. Tumama ito sa dibdib ng agaw diwa at sa unang pagkakataon napasigaw ito ng sakit. Hindi maaari. Ang kanyang katawan ng usok ay nagbitak. Mula sa loob, lumabas ang mga mukha. Libo-libong alaala na ninakaw. Ang ilan ay mga bata, ang iba'y matatanda, at ang iba'y mga nilalang ng kagubatan. Isa-isa silang bumalik sa kanilang pinagmulan, kumikislap na parang alitap-tap. Ngunit hindi pa tapos. Ang halimaw ay muling bumangon, kalahati ng katawan nito'y abo na lamang. Hindi ninyo ako matatapos, hanggat may nakakalimot ako'y buhay. Humakbang si Ronaldo, itak sa isang kamay, pasimuno sa kabila. Kung ganoon, dito na matatapos ang lahat. Kung hindi ka mawawasak ngayon, wala nang daan para sa dalawang mundo. Tumango ang reyna, kahit halos mawala na ang kanyang anyo sa pagdurugo ng sugat. Sasamahan kita hanggang sa huli. At magkasabay silang humakbang palapit sa halimaw, handang harapin ang huling yugto ng laban. Umalingaw-ngaw ang buong sangandaan habang naglalakad sina Ronaldo at dayang luwalhati palapit sa agaw diwa. Ang halimaw ay sugatan, kalahati ng katawan ay abo, ngunit nananatiling matatag ang titig. Ang mga pakpak nitong yari sa abo ay pumapagaspas, at sa bawat hampas ay may mga alaalang lumilipad, tinatangay upang hindi na muling maalala ng sinuman. Hindi ninyo ako matatapos, muling ungol ng nilalang. Ako'y walang hanggan. Ang bawat paglimot ng tao, ako iyon. Ang bawat hindi naalala ng engkanto, ako iyon. Ako ang butas sa bawat puso. Ngunit mahigpit ang kapit ni Ronaldo sa pasimuno. Kung ganoon, aniya, ang mismong alaala ko ang gagamitin kong sandata laban sa iyo. Nayanig ang reyna. Ronaldo, mag-iingat. Kapag ginamit mo ang iyong sariling alaala bilang sandata, maaari kang mawalan ng sarili. Hindi na maibabalik ang mawawala. Ngunit tumingin siya sa kanya ng diretsyo. Kung iyon ang kailangan para mailigtas ang dalawang mundo, tatanggapin ko. Mas mahalaga ang daan kaysa sa akin. Tumulo ang luha ng reyna. Bihira akong makakita ng taong handang magsakripisyo ng ganito. Ngunit tandaan mo, kapag nawala ang lahat ng iyong alaala, baka wala na ring matirang Ronaldo. Ngumiti siya kahit nanginginig ang tuhod. Kung iyon ang kapalit ng kaligtasan, magiging alaala na lamang ako ng mga naiwan. Umupo si Ronaldo sa lupa, inilapag ang pasimuno sa kanyang mga palad.
Inusal niya ang sinaunang dasal ng kanyang angkan. Alaala ko, maging apoy. Pangalan ko, maging tabak. Puso ko, maging bantay. At kung ako'y mawala, maging ilaw para sa daan ng iba. Sa bawat salita, kumikislap ang kanyang katawan. Ang kanyang mga alaala ay lumabas isa-isa, parang mga alitap-tap na kumawala sa kanyang dibdib. Una, ang imahe ng kanyang lolo, si Don Hilarion, nakangiting humahaplos sa kanyang balikat. Pangalawa, ang mukha ng kanyang ina, si Aling Mirasol, hawak ang palayok at tinatawag ang kanyang pangalan. Pangatlo, ang kabataan niyang tumatakbo sa pilapil, pawisan ngunit masaya. Ang lahat ng ito ay pumailan lang at pumasok sa pasimuno. Ang batong abuhin ay kumislap na parang bituin sa loob ng gabi. Sa gitna ng liwanag, ang pasimuno ay nagbago ng anyo. Hindi na ito simpleng bato, kundi isang sandatang yari sa alaala. Isang sibat na nagliliwanag ng ginintuan at bughaw na apoy. Ang mismong buhay ni Ronaldo ang nasa loob nito. Ronaldo, bulong ng reyna, halos mapaiyak. Iyan ang pinakamapanganib na sandata. Kapag itinapon mo iyan, maaari kang mabura. Ngumiti siya, pinunasan ng pawis. Kung mabubura man ako, basta't mabubuo ang daan, sapat na. Nang makita ng agaw diwa ang sibat ng alaala, umatungal ito. Hindi maaari. Ang alaala ay akin. Mabilis itong lumipad. Ang mga pakpak ng aboy kumawala ng libu-libong anino. Ang mga anino'y sumugod kay Ronaldo, pilit inaagaw ang sibat. Ang mga tikbalang na bantay ay muling bumangon, kahit mahina, at hinarang ang mga anino. Si Amihan ay muling sumakay sa kanyang kabayo, sabay sigaw. Ronaldo, tapusin mo na! Humakbang si Ronaldo, sibat sa kanyang mga kamay, at sumigaw. Agaw diwa, hindi ka walang hanggan. Ang mga alaala ay hindi para sa iyo. Ang mga ito'y para sa mga tao at nilalang na bumuhay sa kanila. Sabay niyang inihagis ang sibat at ang hangin ay umuga na parang kulog. Tumama ito sa dibdib ng halimaw. Sa iglap, sumabog ang mga alaala sa lahat ng direksyon. Mga bata, matatanda, engkanto, hayop. Lahat ay bumalik sa kanilang pinagmulan. Ang agaw diwa ay sumigaw at ang kanyang katawan ay unti-unting naghiwa-hiwalay na parang abo sa hangin. Hindi ako mawawala hanggat may paglimot. Ngunit sa huli, siya ay naging usok na tinangay ng hangin. Ngunit si Ronaldo ay napaluhod. Ang kanyang mga matay malabo at ang kanyang isip ay nagiging hungkag. Hindi na niya maalala ang sariling pangalan. Hindi na niya maalala ang dahilan ng kanyang paglaban. Ronaldo, sigaw ng reyna, niyakap siya. Huwag kang mawawala. Hindi ngayon. Ngunit ang tanging nasabi niya, mahina at payapa. Basta't ligtas ang daan, sapat na. At unti-unti siyang pumikit. Ang katawan ay nanghihina at ang kanyang alaala ay unti-unting nalulusaw sa hamog. Tahimik ang buong sangandaan matapos maglaho ang agaw diwa. Ang apoy tinangay ng hangin at ang apat na arko ng panahon ay muling nagliwanag. Bumalik sa kanilang tamang ayos. Ngunit sa gitna ng tagumpay, nakaluhod si Ronaldo, walang malay, at ang kanyang mga matay wala nang kinikilala. Ronaldo! Sigaw ni Dayang luwalhati, niyakap ang albularyo. Ramdam niya ang malamig na katawan nito at higit sa lahat ang kawalan ng apoy sa kanyang alaala. Nangyari na. Ibinuwis niya ang kanyang alaala para sa daan. Si Amihan ay lumapit, sugatan, nakasakay muli sa kanyang kabayong usok. Kung ganito, wala nang babalik sa kanya. Ang alaala ay naging sibat at ang sibat ay ginamit. Wala nang matitira kundi hungkag na katawan. Ngunit umiiling ang reyna. Hindi ko tatanggapin yon.
Ang taong ito ay nag-alay ng sarili para sa ating lahat. Kung kinakailangan kong isakripisyo ang bahagi ng aking kapangyarihan, gagawin ko. Itinaas ni Dayang luwalhati ang kanyang sugatang pulso. Ang marka ng abo ay halos mawala, ngunit nanatili ang bakas ng sugat. Dugo ng tikbalang, hamog ng gubat at liwanag ng buwan. Bulong niya, pumasok sa kanya at punuin ang kulang. Pumutol siya ng hibla mula sa kanyang sariling buhok. Mahaba, kumikislap na parang sinulid ng gintong hamog. Iwinagayway niya ito, saka itinali sa dibdib ni Ronaldo. Ang sinulid ay nagmistulang ugat na pumasok sa kanyang puso. Ngunit Reyna, wika ni Amihan, kung ibabahagi mo ang iyong lakas, baka mawala ang iyong kapangyarihan sa daan. Paano na ang ating kaharian? Mas pipiliin kong mabawasan ang aking lakas, mariin niyang tugon, kaysa hayaan ang isang bayani na tuluyang maging abo ng sarili. Ang tatlong tikbalang na bantay, bagaman sugatan at halos hindi makatayo, ay sabay-sabay na lumapit. Dayang, wika ng isa, hindi ka nag-iisa. Ang taong ito ay lumaban hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat. Ibabahagi rin namin ang aming hininga. Sabay-sabay silang huminga ng malalim at mula sa kanilang bibig ay lumabas ang usok na kumikislap, parang hininga ng bagyo. Itinuon nila ito sa katawan ni Ronaldo. Ang usok ay dumaloy sa sinulid, pumasok sa kanyang puso at unti-unting nagbigay ng init sa kanyang katawan. Dahan-dahang dumilat si Ronaldo. Unay malabo ang kanyang paningin at sa kanyang isip, wala siyang maalala. Hindi ang kanyang pangalan, hindi ang kanyang ina, hindi ang kanyang lupain. Wala. Ngunit sa gitna ng kawalan, may isang tinig na umusal. Ronaldo, anak. Tinig iyon ng kanyang ina, si Aling Mirasol, ngunit malinaw niyang alam na wala siya roon. Ito'y bahagi ng kanyang muling pagbabalik. Isa pang tinig ang sumunod. Ang manggagamot na tunay, hindi natatakot sa dilim sapagkat dala niya ang sariling ilaw. Tinig ng kanyang lolo. At sa huli, tinig ng Reyna. Kapit ka, Ronaldo. Huwag mong bitawan ang sarili mo. Hindi kita pababayaan. Dahil sa mga tinig na iyon, nagsimulang bumalik ang mga piraso ng alaala. Hindi lahat. Ngunit sapat para makilala niya ang sarili. Ronaldo. Mahina niyang sambit. Hawak ang dibdib. Ako si Ronaldo. Nagningning ang mga mata ng Reyna at napayakap siya sa magsasakang albularyo. Salamat sa mga hangin at bituin. Bumalik ka. Ngunit kapansin-pansin ang pagbabago kay Dayang luwalhati. Ang kanyang anyo'y mas naging malinaw sa isang bahagi, ngunit sa kabila ay tila naging mas mahina. Ang kanyang buhok na dati kasing haba ng hamog ay umikli at ang kanyang tinig ay bahagyang nawala ang lakas. Dayang, wika ni Amihan, nakayuko. Nabawasan ang iyong kapangyarihan. Walang halaga iyon, sagot ng Reyna. Kung ang kapalit ay buhay ng isang taong nagligtas sa ating lahat, handa akong mawalan ng lakas. Ang mahalaga, buo na muli ang daan. Sa likuran nila, ang 4 na arko ng panahon ay tuluyang nagbalik sa tamang pagkakasunod-sunod. Silangan para sa tagsibol, timog para sa tag-init, kanluran para sa tag-ulan, at hilaga para sa taglamig. Ang mga arko ay kumikislap, at mula sa gitna ay lumabas ang isang tuwid na daan, malinaw, payapa, at malaya sa dilim ng agaw-diwa. Ronaldo, wika ng Reyna, nagawa na natin ang hindi ko akalaing magagawa ng tao. Ngunit may huling pagsubok pa. Nagtaas ng kilay si Ronaldo, mahina ngunit handa. Ano pa iyon? Ibalik natin ang balanse sa dalawang mundo, sagot niya. Kung hindi, mulit-muli tayong haharap sa mga sugat na tulad ng agaw-diwa. Sa gitna ng sangandaan, muling lumiwanag ang 4 na arko ng panahon. Ngunit ngayon,
Sa halip na mga pintuang puno ng tukso at panganib, ang bawat arko'y kumikislap na parang gabay. Ang bagong landas ay nagbukas, isang tuwid na daangyari sa liwanag at hamog, umaabot hanggang sa kawalan. Ronaldo, wika ni Dayang luwalhati. Ito ang daang magbabalik ng balanse sa dalawang mundo. Ngunit kapag tinawid mo ito, hindi ka na basta magsasaka at albularyo lamang. Kailangan mong pumili, manatili bilang tao o maging tagapamagitan ng dalawang daigdig hanggang wakas ng iyong buhay. Tahimik si Ronaldo, nakatitig sa daan. Sa kanyang mga kamay, mabigat pa rin ang pasimuno. Ngunit wala na roon ang buong alaala. Marami ang nawala, marami ang hindi na maibabalik. Ngunit ramdam niyang sapat pa rin ang natira para siya'y tawaging siya. Lumapit si Amihan, sugatan ngunit muling nakatindig. Kung pipiliin mong manatili bilang tao, makakabalik ka sa iyong kubo, sa palayan at sa piling ng iyong ina. Magbubungkal ka pa ng lupa, magpapagaling ng mga may karamdaman. Ngunit mawawala sa iyo ang kapangyarihang tumawid sa pagitan. Ngunit kung pipiliin mong maging tagapamagitan, dagdag ng reyna, mananatili sa iyo ang pasimuno at ang kakayahang maghilom ng sugat ng dalawang mundo. Ngunit hindi ka na makakabalik ng buo sa pagiging tao. Ang iyong mga paa ay palaging nasa 200 at ang iyong puso'y hindi makakatikim ng ganap na katahimikan. Napatingin si Ronaldo sa lupa, huminga ng malalim. Kung ako'y babalik bilang simpleng magsasaka, mawawala ang kakayahang hilumin ng mga sugat ng mundo. Ngunit kung pipiliin kong maging tagapamagitan, baka mawala ang mga simpleng pangarap, ang pamilya, ang katahimikan, ang buhay sa bukid. Isinara niya ang kanyang mga mata at muling inalala ang lahat ng pinagdaanan. Ang unang pagkikita nila ng reyna sa ilalim ng punong nara. Ang pakikipaglaban sa mga aninong alaala. Ang tukso ng mga huwad na bukas. At ang sariling alaala na isinakripisyo para talunin ang agaw diwa. Binuksan niya ang kanyang mga mata at marahan niyang wika. Ako si Ronaldo, isang magsasakang anak ng albularyo. Ngunit higit sa lahat, ako'y manggagamot ng dalawang mundo. Hindi ko kayang talikuran ang panata ng aking lahi, kahit mawala ang katahimikan ko, basta't may daan na buo, iyon ang pipiliin ko. Nagningning ang mga mata ng reyna. Kung ganon, ikaw na ang bagong tagapamagitan. Hindi ka na lamang anak ng lupa, kundi anak na rin ng hangin at hamog. Sabay silang naglakad sa bagong daan. Sa bawat hakbang, nagbago ang paligid. Sa kanan ni Ronaldo, nakita niya ang kanyang ina sa kubo, nakangiting nagluluto ng lugaw kahit hindi na niya ito maramdaman ng ganap. Sa kaliwa, nakita niya ang mga engkanto, mga diwata, tikbalang, duwende, lahat nakatingin sa kanya, nagbibigay galang. At sa gitna, ang daan ay nagningning, hanggang sa maging liwanag na tumatakip sa lahat. Pagdating nila sa dulo ng landas, lumitaw ang isang malaking bato, kulay puti at bughaw, nakaukit ang mga sinaunang titik. Doon hinawakan ni Ronaldo ang pasimuno at itinapat sa bato. Kumislap ang buong sangandaan, ang 4 na arko'y nagsara at sa kanilang pagsasara, naging iisang pintuan lamang. Isang pintuan na tanging tagapamagitan ang makakabukas. Ito na ang huling tanda, wika ng reyna. Mula ngayon, ikaw ang bantay ng dalawang mundo. Ang iyong pangalan ay nakaukit sa liwanag ng daan at hindi na ito mabubura kahit may paglimot. Ngunit may kapalit. Habang naglalaho ang liwanag, naramdaman ni Ronaldo na hindi na siya ganap na tao. Ang kanyang katawan ay nanatiling laman at dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay may ningning ng hamog at ang kanyang pulso'y humihinga sa ritmo ng dalawang mundo. Magbabalik ako sa aking ina, bulong niya. Ngunit hindi na bilang dati. Hindi niya na ako makikita bilang simpleng anak lamang. Makikita niya ako bilang bantay. Ganun nga,
sagot ng Reyna. Ngunit huwag kang malungkot, Ronaldo. Sapagkat sa bawat butil ng palay, sa bawat hangin na dumadaan sa iyong kubo, nandoon ka pa rin. At higit sa lahat, nandoon ang alaala na ikaw ang nagligtas ng daan. Sa huling liwanag, ibinalik sila ng landas sa kanilang mga pinagmulan. Si Dayang Luwalhati ay naglaho sa hamog, bumalik sa kanyang kaharian ng mga tikbalang. At si Ronaldo ay muling tumapak sa lupang Pilapil, kung saan naghihintay ang kanyang kalabaw na si Dorado at ang kanyang asong si Talahib. Mula sa kubo, lumabas si Aling Mirasol, nakangiti, may luha sa mga mata. "Anak, nandito ka na." Ngumiti si Ronaldo, bagaman alam niyang hindi na niya mabibigkas ang lahat ng alaala. "Oo, inay, nandito pa rin ako." At mananatili hanggat may daan na dapat bantayan. At sa likod ng kanyang mga mata, kumikislap ang liwanag ng pasimuno, tanda ng kanyang bagong panata. Lumipas ang mga taon sa sitio Kabisidan. Tulad ng dati, patuloy na nagbabago ang mga panahon. Ang tag-init ay nagdadala ng pawis at gintong palay. Ang tag-ulan ng malamlam na hangin at malamig na patak. Ang taglamig ng katahimikan at ang tagsibol ng muling pag-usbong. Ngunit mula nang mawala ang agaw diwa, ang lahat ng daan, sa bundok, sa gubat, sa ilog, ay naging payapa at malinaw. Wala nang naliligaw na bata, wala nang kaluluwang hindi makabalik, at ang mga engkanto at tao'y muling natutong maglakad ng magkasabay. At sa puso ng sitio Kabisidan, nanatili si Ronaldo, hindi na lamang magsasaka, kundi bantay ng dalawang daigdig. Sa paningin ng mga taga-baryo, si Ronaldo'y simpleng magsasaka pa rin. Araw-araw, dala niya ang itak, tinutulungan si Mang Pilo sa araro, at kinakausap ang kanyang kalabaw na si Dorado na para bang tunay na tao. Ngunit may kakaibang aura sa kanya, parang laging may liwanag sa kanyang mga mata, at kahit sa pinakamadilim na gabi, nakikita niyang malinaw ang pilapil. Ang anak ni Aling Mirasol ay hindi na karaniwan, bulong ng matatanda. May dala siyang kapangyarihan ng lupa at ng hangin, ngunit hindi siya nagmamataas. Siya'y magsasaka pa rin tulad ng dati. At sa tuwing may nagkakasakit, bata man o matanda, si Ronaldo ang tinatawag. Hindi siya nagdadala ng karaniwang gamot lamang, kundi ng mga orasyong nakukuha mula sa hangin at ng hamog na ipinamamana ng kagubatan. Lahat ng kanyang ginagamot ay gumagaling, hindi lamang sa sakit ng katawan, kundi pati sa sakit ng loob. Sa kagubatan, siya rin ay kilala. Ang mga diwata ng ilog ay lumalabas kapag siya'y dumadaan, nagbibigay ng bulaklak na kuminang sa tubig. Ang mga duwendey kumakaway mula sa kanilang mga lungga, tanda na pasasalamat. At higit sa lahat, ang mga tikbalang ay nagbabalik galang, yumuyuko kapag siya'y nakikita. Siya ang tinatawag nilang tagapamagitan, bulong ng hangin sa mga engkanto. Siya ang nagtahi ng sugat ng dalawang mundo. At hanggang siya'y naririto, hindi na mauulit ang kadiliman ng agaw diwa. Minsan, sa dapit hapon, sa ilalim ng punong narra, dumadalaw ang reyna ng mga tikbalang. Si Dayang Luwalhati, na kahit nabawasan ang kapangyarihan, ay nanatiling matatag. Kapag magkasama silang nakaupo sa tabi ng sapa, hindi nila kailangang magsalita. Ang hamog ng reyna at ang katahimikan ni Ronaldo ay sapat ng paalala ng kanilang pinagsamahan. Hindi pa tapos ang ating panata, minsang sabi ng reyna nakatingin sa abot ng bundok. Hanggat may sugat na pumuputok sa pagitan ng dalawang mundo, tatawagin kita. At ngumiti lamang si Ronaldo, hawak ang pasimuno. Handa ako, hanggat kaya kong huminga, hanggat kaya kong tandaan. Si Aling Mirasol, bagaman matanda na, ay nanatiling sandigan ni Ronaldo. Minsan ay napansin niyang ang kanyang anak ay madalas na nakatulala, tila may bagay na hindi maalala. Ngunit alam niyang hindi na iyon maibabalik.
Kaya ang ginawa niya ay laging inuusal ang pangalan ng kanyang anak, inuulit-ulit para hindi ito mawala sa kanya. Ronaldo, tatawag siya habang nagsasalin ng lugaw sa mangkok. Ronaldo, kapag siya ay nagwawalis ng bakuran. Ronaldo, bago siya matulog sa gabi. At dahil doon, kahit anong alaala ang nawala, ang pangalan niya ay hindi kailanman nawaglit. Pagkaraan ng maraming taon, nakilala si Ronaldo hindi lamang sa kanilang sitio, kundi sa mga karatig bayan. Tinawag siyang magbubukid na albularyo, bantay ng daan, tagapamagitan ng dalawang mundo. Ngunit para sa kanya, siya ay nanatiling anak ng lupa, nag-aararo, nagtatanim at nagbabantay ng kanyang ina. At sa bawat gabi, kapag sumisilip ang buwan, may mga alitaptap na nagtitipon sa paligid ng kanyang kubo. Ang mga iyon ay mga alaala na minsang nawala ngunit muling nagbalik. Mga patak ng liwanag na nagpapaalala na ang bawat sakripisyo ay may bunga. Sa huli, ang kwento ni Ronaldo ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa isang halimaw, kundi tungkol sa pagpili. Pinili niyang maging higit pa sa sarili. Pinili niyang maging daan at pinili niyang yakapin ang kapalaran kahit kapalit ay ang kanyang alaala. At sa paglipas ng panahon, ang kanyang pangalan ay nanatiling buhay sa mga awit ng matatanda, sa mga bulong ng hangin sa kagubatan, at sa mga panaginip ng mga batang nakikinig sa kwento ng kanilang mga lolo at lola. May isang magsasakang albularyo, si Ronaldo, na humarap sa reyna ng mga tikbalang at tinalo ang agaw diwa. At dahil sa kanya, buo ang daan ng dalawang mundo. At ang kwentong iyon, tulad ng daan, ay hindi kailanman maglalaho, wakas.